Welcome sa Here Story PH. Maraming salamat. Chapter 1. Sa ilalim ng Kunlun Mountain. Ang madilim na underground palace ay hamaba nang wala kang makita ang dulo. Ang tanging liwanag ay mula sa bilyong bituin na tumagos pababa mula sa malaking bitik sa itaas. 12 ng sinaunang bronze pillars na daan-daang talampakan ang taas ang nakatayo. Sa kalawakan, para silang mga libingan ng mga walang kapantay na mandirigma na abot langit ang kapangyarihan. 79, 80, 81. Tunay ngang ito ang 81 principles ng universo. Nagsisimula sa 1 at nagtatapos sa 10. Ang siklo ay walang hanggan, ang walang katapusang kapahamakan ay walang hangganan. At ang kaayusan ay hindi kailanman nagugulo. Sa ibabaw ng isa sa mga bronze pillar, may isang taong nakatayo ng tahimik, may starlight sa kanyang likuran. Hindi malinaw ang kanyang mukha, ngunit ang mga mata niya ay kumikislap habang sinusuri ang madilim na sinaunang palasyo. Sa ilalim ng liwanag ng mga bituin, bahagyang makikita ang kabuuan ng underground palace, tila isang sinaunang sacrificial array ng mga emperador ng nakaraan. Sa labas, may 81 bronze pillars na nakapwesto sa iba't ibang direksyon, maayos na nagtatagpo. Sa bawat haligi, may mga tanikala na parang higanting mga ahas, nagtatagpo sa gitna at pumapasok sa malabong kawalan. Sa loob, may 4 na sun god patterns na umaayon sa 8 direksyon ng Chen, Dui, Li, Xin, Zan, Han, Zhen, at Kun. Ang buong underground palace ay malamig, at ang hanging yelo ay umaakyat sa mga haligi. Itinaas ng lalaki ang kanyang kamay para itaboy ang lamig, ngunit hindi niya maalis ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Biglang nagbago ang kanyang anyo. Isang matinding init ang kumalat mula sa kanyang kaliwang balikat, parang apoy ng impyerno na sinusunog ang kanyang buong katawan. Isang marka ng fire cloud ang tumagos sa likod ng kanyang kaliwang balikat, nagliliwanag sa pulang parang dugo na liwanag. Ramdam mo rin ba? Napangiti siyang Qingshan sa sarili, may bahid ng lungkot. Ang markang ito ay lumitaw noong siya ay 6 na taong gulang pa lamang, at sinamahan siya ng 24 na taon. Mula sa pagiging walang pangalan, siya ay naging tanyag sa buong mundo, isang martial arts grandmaster ng Huoxia. Ang markang ito ang nagdala sa kanya ng sukdulang karangalan at kapangyarihan, ngunit ito rin ang unti-unting sumire sa kanyang katawan na parang demonyo. Ang underground palace na ito ay nakatago pala sa ilalim ng Kunlun Mountains. Tadhana, kuna ba ito? Napakapit siya at umubo ng may pananabik, namumula ang mukha. 3 dekada na, akong grandmaster, ngunit ni sa panaginip hindi ko kilala ang sarili ko. Nakakatawa, lubhang, nakakatawa. Habang tumataas ang kanyang emosyon, lalo ring nag-aalab ang kapangyarihan ng marka. Sinusunog ang kanyang laman at buto. Napangiwi siya sa sakit, tagumpay at kabiguan, pareho kong tatanggapin. Ito na ang huling pagkakataon ko. Kailangan kong tuklasin ang pinagmulan ko, at ang sagot sa markang ito. Huminga siya ng malalim at tumakbo sa mga bakal na tanikala. Sa ilang segundo, narating niya ang loob ng formation. Sa mga nakaraang taon, madalas niyang maramdaman na ang katawang ito ay hindi kanya. At nang makita niya ang underground pala sa kanyang panaginip, lalo lamang tumindi ang pakiramdam na iyon. Bigla siyang huminto. Dahil sa biglaan, umagos ang kanyang true energy sa mga paa at nagpatunog ng kalansing ang mga tanikala. Lumaki ang mga mata niyang Qingshan sa nakita, isang tanawing hinding-hindi niya malilimutan. Sa loob ng formation ay isang malawak na espasyo, parang ibang dimensyon. Sa gitna ng malakapatagan na larangan, bilyon-bilyong dambuhalang halimaw ang nakapako ng mga tanikala, nakayuko at nakaluhod sa lupa. At sa gitna, kung saan nakayuko ang lahat ng halimaw, naroon ang isang higanteng nilalang. Nadaan-daang metro ang taas. Ang mga kamay nito ay nakasandal sa lupa, at ang mga mata nitong tila na luma ng panahon ay nakatingin sa langit na puno ng may itim na ulap, walang buhay, walang sigla. Nanigas siyang Qingshan, at ilang minuto bago siya muling makagalaw. Ang formation na ito ay napakakilabot. Ang lahat ng halimaw ay tila pinarusahan ng langit. Parang isinasakripisyo sa isang sinaunang ritual. Laban na siya ng libu-libong milya, nakipagdulo sa milyon-milyong sundalo gamit ang
Isang espada, nilakaran ang mga bundok at pulang bangin, ngunit kailanman ay hindi siya nakakita ng ganitong kabangisan at hiwaga. Napatitig siya sa unahan ng dambuhalang halimaw, at natigilan. Sa palad ng halimaw ay may isang silver compass na kumikislap sa liwanag, napakaganda. At napakabighani. Kumabog ang puso niyang Qingshan. Tumalon siya sa hangin, at ilang hakbang lang ay narating ang palad ng halimaw. Maingat niyang sinuri ito. Ang compass ay malinaw at may kantab, may mga ukit ng komplikadong formation sa ibabaw. Sa gitna ay may mga tuldok ng liwanag na pilak, dalisay at malaulap ang kinang. Sa ilalim ng itim na tray, lalong namuka ang kinang ng mga pilak na tuldok. Ang nakakagulat pa, ang mga tuldok ng liwanag ay hindi lamang palamuti, kundi tunay na mga bituin na ipinapakita ng compass, tumutugon sa mga bituin sa kalangitan. Napatingin siyang Qingshan, tulala sa bilyon-bilyong galaksiya sa loob ng compass. Bigla siyang kinilabutan at may salitang kusang lumabas sa kanyang bibig. Star Universe Disc. Bago niya ito nakita, hindi pa niya kailanman narinig ang pangalang iyon. Nabigla siyang Qingshan. Parang wala sa sarili niyang iniabot ang kamay at marahang hinaplos ang Star Universe Disc. Isang malamig na pakiramdam ang pumasok sa kanyang palad. Bigla, isang matinding sakit ang sumabog mula sa kanyang kaliwang balikat, tila hinahatak palabas ang kanyang kaluluwa. Sa kanyang likuran, isang sinag ng liwanag ang biglang sumiklab, nagiging purple light na lumawak sa buong paligid. Ang araw ay naging parang gulong ng liwanag na nagliwanag sa buong mundo. Ang bilyong halimaw ay biglang naglahong parang abo sa ilalim ng purple light. Namumutla siyang Qingshan. Ang kapangyarihan ng marka ay tuluyan ng nawalan ng kontrol. Ang liwanag ay hum-attack sa mga bituin, at bumagsak ang Nirvana Thunder Fire sa kanyang katawan. Sa isang iglap, kumislap ang Milky Way, at ang mga alab sa ilalim ng palasyo ay kumalat. Sa gitna ng pagkawasak, isang mataas na anino ang lumitaw. Hindi makita ang mukha nito. Ngunit nakatayo itong matikas sa pagitan ng langit at lupa, nakatingala sa mga bituin. Sa araw na iyon, gumuho ang Kunlun Ruins, yumanig ang langit at lupa. Sa ulap sa tuktok ng bundok, isang silver pillar of light ang sumiklab paitaas, tumagos hanggang sa Primordial Universe. Chapter 2. Anong tanga talaga? Palaging lumalaban, palaging bagbog. Nakakainis. Sinong mag-aakalang kumikita pala ang pagiging besurero? Nasaan ang hustisya sa mundong to? Haha, habang mas kumikita ang lolo niyang besurero, mas marami tayong makukuha. Kung matanggal sa trabaho ang tanga na yan ngayon, baka wala na tayong makuhang pera sa susunod. Tawang aso ang tatlong binatilyo habang mahigpit na hawak ang mga pilak na barya na kakakuha lang nila. Nangunot ang noo ni Zhu Hao at napamura, nakakahiya talaga tong inutil. Sinisira niya ang pinagkakakitaan ko. Hindi kalayuan sa kanila. Nakahandusay sa lupa ang isang binatilyong mga 15 o 16 na taong gulang. Punit-punit ang kanyang damit at puno ng alikabok, ngunit may marangal na anyo ang kanyang mukha. Ang dati mapunggay at walang buhay niyang mga mata ay biglang lumino. Ang pagitan ng kanyang kilay ay nagbago, naging matalim at maliwanag, tila isang taong muling nabuhay. Sa kanyang dibdib, parang nag-uumapo ang mga alon ng karagatan. Ito ba ang pisikal kong katawan? Tahimik siyang huminga ng malalim. Ang mga mata niya ay nagningning sa karanasang higit pa sa kanyang edad. Sa loob ng katawan ng binatilyo, nagising ang kaluluwa niyang Qingshan, ang dating Grandmaster mula sa Earth. Mula nang maglaho siya sa sinaunang Bronze Formation, ang kanyang diwa, o kaluluwa mismo, ay nagsanib sa katawang ito. Parang pag-uwi ng isang niligaw na manlalakbay, o ibong muling bumalik sa pugad. Kung ang yang Qingshan ng Huaxia ay ang pangunahing kaluluwa, ang orihinal na katawan naman ay isang piraso lamang ng kanyang natirang espiritu. Ngayon, nagkaisa ang dalawang kaluluwa, ganap at buo. Habang dumadaloy ang mga alaala ng dating katawan, dahan-dahan niyang naunawaan ang sarili at ang mundong kinalalagyan niya ngayon. Isa siyang estudyante ng Tiancong Academy. Ang kanyang lolo, si Yang Zhao, ay janitor doon upang tustusan ang kanyang pag-aaral. Ngayon ay araw ng taunang pagsusulit ng akademya. Habang pauwi siya, nasalubong niya
sina Zhu Hao at ang dalawang kasabwat nito, at ninakaw ang kanyang baon. Hoy tanga, bad trip ako ngayon. Tumahol ka muna parang aso, pampalipas oras. Pag ginawa mo, baka palayain kita. Haha, ang tanga-tandang to, bagay sa kanya maging aso. Habang inaayos niyang Qingshan ang mga alaala sa isip, sumingit sa pandinig niya ang mga nakakainsultong salita. Hoy, sinasabi ko sa'yo, huwag kang magpanggap na patay. Sinipa ni Zhu Hao ang ulo niyang Qingshan, mabilis at marahas. Ngunit biglang umangat si Qingshan, umupo at naiwasan ang sipa. Napatigil si Zhu Hao, nagulat. Akala'y tsamba lang iyon, kaya muling lumapit, sabay mura. Aba't nilalamangan mo ako, ha? At muling sinipa, lumamig ang mga mata niyang Qingshan. Marahang damilat at nagsalita ng malamig. Gusto mo bang mamatay kasama ang nanay mo? Napasinghap si Zhu Hao, para siyang tinamaan ng matinding kaba sa titig ni Qingshan. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, gusto mo bang mamatay? Pagkasabi niya nito, nanigas ang mukha ni Qingshan. Ipinagdikit niya ang dalawang daliri at lumitaw ang isang umiikot na hangin sa palad niya. Ang tila simpleng galaw na iyon ay isa sa pinakamatinding martial arts ng Huaxia, ang Formless Finger of Disaster. Ngayon na nagsanib na ang dalawang kaluluwa, nag-uumapo ang enerhiya sa kanyang katawan. Mula sa kawalan ay nagiging katotohanan, at parang tumutusok ng tofu, tumagos ang daliri niya sa binti ni Zhu Hao. Pak! Isang butas na kasing laki ng kamao ng sanggol ang nabuo. Tumilamsak ang dugo. Sigaw ni Zhu Hao, nanginginig ang katawan, mapatla ang mukha. Hindi makapaniwalang nakatitig sa sariling sugat na dumudugo ng sagana. Napatulala sina Zhou Kang at Hu Ding. Hoy tanga, anong ginawa mo? Sabay sigaw nila, sabay silang umatake, isa may palad, isa may daliri, sabay sa magkabilang panig. Para sa kanila, si Yang Qingshan ay dapat manatiling mahina, isang basurang pwedeng apak-apakan. 3 taon na nila itong ginagawa, at plano nilang ipagpatuloy pa. Ngunit ngayong naglakas loob ang mahina, sumabog ang galit nila sa hiya. Sabay silang umatake, nanatiling kalmado si Yang Qingshan. Sa isipan niya, sumulpat ang mga alaala, ang aral ng mundong ito, ang malakas ay iginagalang, ang mahina ay parang langgam. Anak, dugo ka ng pamilyang Yang. Kahit isugal ko lahat, gagawin kitang tunay na martial artist, sabi ng kanyang lolo noon, may ngiti pero may lungkot sa mata. Bata pa noon si Qingshan, hindi pa niya lubos na nauunawaan ang bigat ng kalungkutan. Ngunit malinaw sa kanya ang mga puting buhok sa sentido ng lolo, at ang likod nitong baluktot sa lamig ng hangin habang naglalakad pa uwi. Ang anyong iyon ay parang bundok na nakaukit sa kanyang alaala, at siya ang patuloy na nagtulak sa kanya pasulong. Sa loob ng kanyang puso, isa lang ang kanyang paniniwala. Kahit ilang beses siyang mabugbog, insultuhan, gutuman, o masaktan, hindi siya susuko. 15 taon ng hirap, tag-init at taglamig, ulan at araw, hindi siya tumigil. Dahil may pangarap ako, sabi niya sa sarili. Gusto kong maging tunay na martial artist. At sa pagbabalik ng kanyang pangunahing kaluluwa, muling sumibol ang binhi ng pangarap. Na iyon. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata, at nang damilat muli, kumislap ang malamig na liwanag sa sulok ng kanyang mga mata. Hinawi niya ang alikabok sa kanyang kasuotan. Ang puting robe niya ay umalan-alon na, parang agos ng tubig. Sabay silang kinabahan ni Hu Ding at Zhou Kang. May masamang kutob silang hindi maipaliwanag. Hoy tanga, naglalakas loob ka pang lumaban. Sabay sigaw ng dalawa, panahon na para maningil. Lumamig ang tinig ni Yang Qingshan. Bigla niyang sinipa si Zhu Hao sa pagitan ng mga hita. Gamit ang teknik na Wild Goose Descents from Flat Sand. Bang! Napasigaw si Zhu Hao. Namutla't napaikot sa ere. Agad sumunod ang mga atake ni Hu Ding at Zhou Kang, sabay silang sumugod. Ngumiti si Qingshan, malamig at matatag. Gumuhit siya ng bilog sa hangin gamit ang mga palad, at ang paligid ay biglang umalon ng hangin. The proud dragon repents. Umikot ang mga tuyong dahon sa paligid, tila mga dragon na umiikot sa hangin. Si Yang Qingshan ay nakatayo sa gitna, ang puting robe niya ay umiindayog parang Diyos na bumaba sa mortal na mundo. Sa Huaxia Empire,
ang sining ng martial arts ay namamayani. Ang Dragon Subduing Palm ay may 18 alon ng enerhiya, malakas, tuloy-tuloy, parang karagatang walang hanggan. 10 taon niya itong pinag-aralan. Sa isang hampas lang, sabay-sabay sumiklab ang 18 alon ng chi. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay umikot sa kanyang meridians na parang rumaragas ang ilog, walang katapusan. Kahit ang mga bakal na mandirigma o genetically enhanced na tao sa Earth, madudurog sa isang hampas ng palad na ito. Ang ganap na pagsasanib ng diwa at katawan ay nagbigay sa kanya ng sukdulang lakas. Sa loob ng katawan niya, maririnig ang mga tunog ng butong na babasag, lahat ng baradong meridian ay biglang bumukas. Ang kanyang enerhiya ay sumibol, parang bamboo shoots after the rain, mabilis, matatag, at walang hanggan. Chapter 3. Naramdaman ni Yang Qingshan ang isang hindi mailarawang kasiyahan. Mataas ang loob. Umahang siya patungo sa langit. Ang kanyang hiyaw ay parang tambol na yumanig sa kalangitan. Habang siya ay nagagalak, si Huding at Zhou Kang ay nasa bingit na ng kamatayan sa ilalim ng Dragon Subduing Palm. Magkasama nilang naharang ang unang 7 alon ng chi. Sa ika-8 alon, naputol ang kanilang True Yuan at sila ay napalipad. Boom! Ang hangin ay umungal na parang agos ng dragon, tumagos at yumanig sa lupa. Ang dalawa ay napalipad na parang saranggola na naputol ang tali, at naiwan ang dalawang bakas ng dugo sa himpapawid. Sinasadyang nangyari man o kontrolado ni Yang Qingshan, ang dalawa ay bumagsak sa tabi ni Zhu Hao at nagubo ng dugo. Ang tanga na ito, kailan ba naging ganito kalakas? Huwag kaming patayin, hubad na umiiyak. Ay nako, tapos na kami. Patuloy na kumikilos sina Zhou Kang at ang iba, hindi makaintindi sa nangyayari. Napuno ng takot ang mga puso nila sa paningin kay Yang Qingshan. Sa sandaling iyon ay muling isinilang si Yang Qingshan, at ang kanyang dapat na dakilang aura ay lumiwanag na parang bahaghari. Habang paunti-unti siyang lumalapit, lalong naging malinaw ang nakakatakot na pressure na nagmumula sa kanya. Ang martial arts grandmaster ng Huaxia ay iginagalang ng libo-libong bansa. Natural lang na sumalamin sa kanya ang aura ng isang grandmaster, kakaiba sa dati niyang mangmang na anyo. Hawak ni Zhu Hao ang kanyang ari at sigaw sa sakit, tapos na. Pagkatapos ng palm at hiyaw ni Yang Qingshan, nawala ang bigat sa dibdib niya. Come on! Ang isip at ang True Yuan sa katawan niya ay umalimpuyong parang dragon o elepante. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan itong huminahon. Naisip niya sa sarili, ang tatlong ito ay mga karaniwang estudyante lang ng Tiancong Academy, pero naharang nila ang 7 alon ng Dragon Subduing Palm. Nakakatakot talaga ang mundong ito kumpara sa Earth. Pag naabot mo ang tuktok sa Earth, ramdam mo ang gapos ng langit at lupa na pumipigil sa iyo. Pero sa mundong ito, tumangala siya sa malawak na kalangitan at napuno ng tuwa, hindi ko ramdam ang gapos. Ang true chi sa kanyang katawan ay umalon tulad ng dragon o elepante. Ito ang tanda ng chi. Martial Realm Level 10 Perfection sa mundong ito. Ang tuktok sa Earth ay Chi Martial Realm Perfection lang sa mundong ito. Ang ika-10. Antas ng Chi Martial Realm, hindi pa ito pang-entry. Inayos ni Yang Qingshan ang mga alaala sa kanyang isip. Ang Chi Martial Realm ay bahagi lamang ng Martial Disciple Realm. Ang tunay na martial artist ay may 3 pangunahing realm, Spirit Martial Realm, True Martial Realm, at Origin Martial Realm. Bawat malaking realm ay nahahati pa sa elementary, intermediate, advanced, at perfection stages. Pagkatapos maabot ang ika-10 level ng Chi Martial Force, makakabuo ka ng Chi Seal. At mabubuo ang Martial Spirit. Dito ka mawawala bilang tunay na mandirigma. Hehe, nakakaaliw ang mundong ito. Lolo, hindi lang ako gustong maging tunay na mandirigma, gusto ko ring maging matitinag, tumayo sa tuktok ng martial world, bulong ni Yang Qingshan sa sarili. Mainit pa ang dugo niya. Pinipigil ang sigla sa puso, tumawa siya ng malalim at lumapit sa 3. Tiningnan niya sila isa-isa na may malamig na titig. Nitong 3 taon, nanghihiram kayo sa akin ng kabuuang 1,088 silver coins.
Kalkulahin natin ang 10% monthly interest. Hanggang ngayon, umabot na sa 9,917 silver coins. Panahon na para bayaran, tama ba? 9,000. Paano mo ginawa ang kalkulasyon? Hindi ba 1,000 lang iyon? Gulat ni Joe Kang. Sa sumunod na sandali, may kumislap lang sa harap niya at may marinig na pa-sound. Isang sampal ang tumama sa kanan ng kanyang mukha. Lumipad ang mga ngipin at dugo. Sumunod ang anino ng sapatos at malupit na dinukot sa lupa ang ulo ni Joe Kang. Bang bang bang. Pinalakas ni Yang Qingshan ang kanyang sipa at paulit-ulit na sinipa ang ulo ni Joe Kang. Pinisa niya, pati kalahati ng ulo nito ay natabunan sa lupa. Compound interest, hindi ba marunong magbilang? Ano ba binasa mo? Araw-araw, pananakot lang sa kaklase niyo. Bilang isang grandmaster ng Huoxia, libu-libong beses siyang nakipagdigma. Ang pag-aayos sa mga bully na ito ay isang madaling gawain. Bukod pa rito, ang ganitong mga ugaling marahas ay malubha at walang awa. Nagnanakaw, panangbaon ng mga hanggal. Paano pa siya magiging maawain? Para sa ganitong basura ng paaralan, kailangan ng Vajra method at puwersang magpatahimik sa kasamaan. Ang Bodhisattva ay nagbaba ng kilay sa 6 paths of mercy. Ang Vajra ay nagningning at sumupil sa lahat ng demonyo. Gusto mong patayin siya. Bamulong si Zhu Hao nang natigilan. Patayin. Paano kaya iyon? Sagot ni Yang Qingshan habang nangingiti. May utang kayo sa akin. Paano ko kayo pababayaan nang mamatay lang kayo? Pagkatapos ay pinadyak niya ang lupa. Bang! Lumipad ang lupa sa hangin. Natungga si Joe Kang ilang metro palayo. Namaga ang ulo niya na parang pakwan. Baka, pati na niya hindi na siya makilala. Si Zhu Hao at Hu Ding ay tulala. Napangiwi ang mga bibig nila. Tumingin si Yang Qingshan sa dalawa at malamig na nagtanong, marunong ba kayong mag-math? Oo, sagot nila ng sabay. Tahimik silang kumikibo, tila mga kuliglig sa taglamig. Umuuga ang ulo, kumikindat at tumatahak. Tama, magkano ang utang niyo? Tanong ni Yang Qingshan. 9,917 silver coins, mabilis na sagot ni Zhu Hao. Tumango si Yang Qingshan. Bakit sobra ang halaga? Hindi ba 1,000 lang? Sigurado kang hindi ka nagkamali. Hindi, sigurado kami, sagot ni Zhu Hao habang binibilang gamit ang daliri, compound interest, kaya malaki ang lumaki. Ngayon lang nagpakita ng nakontentong ekspresyon si Yang Qingshan. Lumakad siya at hinayla ang puting robe ni Zhu Hao na may magnetic tunog. Namula ang mukha ni Zhu Hao at nanginginig. Gagawin mo ba akong bagay na iyon, sabi niya takot. Bang! May nagpakitang pagkabitag sa mukha ni Yang Qingshan. Nilusob niya ang mukha ni Zhu Hao at winasak ang mga tampok. Sumigaw siya, pangit mo na, gusto mo bang warbitin? To death! Pinunit niya ang isa pang piraso ng tela at ipinikit sa dugo sa mukha ni Zhu Hao. Mabilis niyang isinulat sa puting tela isang IOU gamit ang malalakas na suntok. Tapos na. Lumapit at pirma, utos niya. Hindi naglakas loob ang tatlo. Nang inig silang lahat at hindi tumutol. Hindi man tinignan. Nilagyan nila ng palad ang papel. Tinago ni Yang Qingshan ang IOU at tinuruan ang tatlo. Mag-aral kayo. Huwag nang akitin. Ang kaklase. Naiintindihan niyo ba? Oo, sagot nila. Kailangan niyong mahalin ang kaklase. Kailangan niyong matutunan ang 5 stresses, 4 virtues, at 3 virtues. Kailangan kayong maging kapaki-pakinabang sa lipunan. Kailangan ninyong maglingkod sa bansa at sa mga tao ng Kangnan Country. Naiintindihan niyo? Oo, mamahalin namin ang isa't isa, mag-aaral kami ng mabuti, magiging sibilisado, at magiging kapaki-pakinabang sa lipunan. Patuloy na tumango ang tatlo, puno ng pagkukunwaring determinasyon. Ang mga ulo nila ay namamaga at halos hindi na magkapareho ang itsura. Nasiyahan si Yang Qingshan. Sige, iyon na para ngayon. Pananagutan nating lahat na baguhin ang klima ng lipunan at pagandahin ang kabataan. Kailangan kong pumunta sa academy para sa assessment. Kung malaman kong mga blackmail kayo muli, babaliin ko ang lahat ng buto ninyo. Oo, walang susunod na pagkakataon, sabi nila sabay iyak. Sumunod, lumakad si Yang Qingshan at sa isang iglap, ilang libong talampakan na ang layo.
Patakbo siya papunta sa academy. Natagalan siya ng 3, at kung na-miss niya ang assessment, malaki ang magiging problema niya. Chapter 4. Ang Tiancong Academy ay nakatayo sa paanan ng Divine Sound Mountain, malapit sa Whitewater City sa kabisera ng Kangnan Empire. Napakalawak ng sakop nito, halos parang isang lungsod na rin sa laki. Ang pagsusuri ng klase ay ginanap sa isang malawak na training field ng akademya. Oy, tingnan nyo, andyan na ang tanga. Siyang Qingshan yan, haha. Akala ko hindi na siya pupunta. May gana pa siyang magpakita. Siguro gusto lang niyang mapahiya. Huwag mong sabihing walang silbi siya, malapit na siyang maging sikat. Siya na ang ika-6 na basura na matatanggal sa academy. History yan. Grabe, nakakahiya maging kaklase ng tanga na yan. Tahimik lang siyang Qingshan habang naglalakad sa daan ng akademya. Naririnig niya ang mga panunokso ngunit hindi niya ito pinansin. Hindi mahalaga sa kanya kung mapanatili man siya sa academy o hindi. Ang martial cultivation ay nakabatay sa pagsisikap, talento, at tibay ng loob. Bagaman nasa rurok pa lang siya ng Qi martial realm, isa siyang lalaking umabot na sa tuktok ng martial arts sa Earth. Ang tanging pumihil lang sa kanya noon ay ang mismong mga batas ng langit at lupa. Ngunit ang pananatili sa academy at maging tunay na martial artist ay matagal nang pangarap ng kanyang lolo. Isang janitor lang si Yang Zhao, ngunit ginawa nito ang lahat marahil isinugal ang buong buhay para lamang makapag-aral ang kanyang apo sa pinakamataas na akademya sa Northern Five Nations ng Xuanye Continent. Kaya dapat kong ipasa ang pagsusuri at manatili rito. Binaliwala niya ang lahat ng insulto. Tahimik ang kanyang mga mata, kalmado na parang tubig habang papasok sa examination area. Halos lahat ng mga mag-aaral ay magkakagrupo, nag-uusap sa 3 o 4. Siya lamang, ang mag-isa, ang mahihina, hindi lang walang posisyon, wala ring kaibigan. Napatingin sa kanya ang guro ng class 3, si Qin Xin. Bahagya itong tumango, may kasamang tinging nagbibigay lakas ng loob. Naramdaman niyang Qingshan ang init sa dibdib. 3 taon na siyang pabigat sa klase. Ngunit hindi siya kailanman iniwan ni Qin Xin. Tingnan nyo, si Wu Qiyu, biglang nagkaroon ng ingay. Ang pangalan pa lang ay tila may mahiwagang bisa na umagaw sa pansin ng lahat. Langit, totoo nga, si Wu Qiyu yun. Bakit siya nandito? Nanunood ba siya ng test natin? Hindi kaya, elite yan ng inner court. Isa sa 4 na dakilang ganda ng akademya. Bakit siya magsasayang ng oras dito? Sinundan niyang Qingshan ang tingin ng lahat, isang babaeng may maringal na tindig. Ang papalapit, resado ang kanyang mukha, malamilikotan ang pisngi, at napakaganda. Kahit bahagyang malamig ang kanyang ekspresyon, ang kanyang pulang kasuotan ay nagmistulang bulaklak ng red spider lily na nagliliyab sa gitna ng hamog, may kakaibang alindog sa kanyang tapang. Napamangha siyang Qingshan. May ganitong nilalang pala sa mundong ito. Sa paningin niya, si Wu Qiyu ay parang celestial goddess, higit pa sa sinumang babae sa Earth. Habang naglalakad si Wu Qiyu, kusa ang mga tao sa paligid na lumuluwag ang daan. Tila, walang may lakas ng loob na tumingin ng direkta sa kanya. Siguro dumating siya para panuurin matanggal siyang Qingshan. Tama, ang ika-6 na matatanggal sa kasaysayan ng academy, malaking bagay yan. Kung si Wu Qiyu pa mismo ang nanood, sulit na ang pagpapahiya sa tanga na yan. Patuloy ang mga panlalait, kahit may galit sa loob niyang Qingshan, hindi niya ito pinahalata. Qiyu, narinig ko may tanga raw sa ordinary class na 3 taon nang bumabagsak sa test. Siguro yung dahilan ng pagbisita mo yan. Sa tabi ni Wu Qiyu ay isang binatang nakaputi na may espadang nakasukbit sa likod. Matangos ang mukha, matalim ang mga kilay, at may karisma ng isang may kaya at marangal. Si Zhuo Heng yun. Ang gwapo, sumigaw ang ilang babae, namula at nagkislapan ang mga mata. Panglima siya sa hidden dragon ranking, susunod lang sa 4 kings. Mayaman, malakas, at sobrang gwapo. Sana, siya na lang ang boyfriend ko. Paglabas pa lang ni Zhuo Heng, nagtilian na ang mga babae, nagmamadaling nag-ayos ng buhok at naglagay ng palbo. Ngunit hindi niya sila pinansin. Tumayo siya sa tabi ni Wu Qiyu na may marangal na
ngiti parang tagapangalaga ng bulaklak. Malalamig ang mata ni Wukio. Lahat ng estudyante rito ay kaklase natin. Sana wag kang magsalita ng marumi. At kung saan ako pupunta, wala kang kinalaman. Huwag mo akong sundan. Ang kanyang tindig ay napakabihira, matikas, matuwid, at marangal. Napahanga ang mga lalaki. Grabe, siya lang talaga ang karapat-dapat tawaging diyosa, bulong nila. Ngumiti si Zuo Heng, hindi napahiya. Parang sanay na sa pagtanggi. Ano bang kaklase ang mga yan? Mga hampas lupa lang. Baka may makainsulto pa sayo. Tumingin siya sa paligid ng mayabang. Ang kanyang tingin ay parang espadang tumatagos, nagmamasid mula sa itaas. Wala ni isa mang karapat-dapat sa paningin niya, pati si Chin Zin ay hindi niya pinansin. Nagkagulo ang mga estudyante, galit ngunit walang may lakas ng loob magsalita. Alam nilang malakas si Zuo Heng at may mataas na pinagmulan. Hoy alipin, ay, este kaklase, tabi ka nga. Nagbigay daan na ang lahat ng estudyante sa class 3, maliban kay Yang Qingshan. Tahimik siyang nakatayo, nakaharang sa daraanan ni Wukio at Zuo Heng. Tinitigan ni Yang Qingshan si Wukio. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, pareho. Silang parang tinamaan ng kakaibang pakiramdam, may alon sa kanilang dibdib. Si Yang Qingshan ay nabighani sa ganda at lakas ng presensya ni Wukio. Sa likod ng kanyang kariktan, dama niya ang matinding kapangyarihang nakatago, isang aura na nagbigay sa kanya ng bahagyang pakiramdam ng panganib. Ngunit sa mata ni Wukio, kumislap ang kakaibang liwanag parang pagkilala, may kasamang pananibik. Hoy, estudyante, hindi mo ba narinig ang sinabi ng Young Master? Nagngit-ngit si Zuo Heng nang makita si Yang Qingshan na hindi man lang kumilos at nakatitig pa kay Wukio. Malawak ang daan. Tatlong salitang malamig ang binitawan ni Yang Qingshan, tila walang halaga kausap ang katulad ni Zuo Heng. Napatigil si Zuo Heng, wala pang nakapagsalita sa kanya ng ganoon. Nagulat din ang mga estudyante ng class 3. Bagaman mababa ang tingin nila kay Yang Qingshan, lihim silang natuwa nang makitang napahiya si Zuo Heng. Ngunit may ilan ding bamulong, patay ka, tanga ka talaga. Nilabanan mo si Zuo Heng. Tapos ka na. Nakapagpigil pa si Zuo Heng sandali bago sumigaw, ikaw ang ika-6 na tanga na. Matatanggal sa kasaysayan ng akademya, si Yang Qingshan, tama ba? Tumingin si Yang Qingshan at malamig na sumagot, bakit, anong problema mo? Nakunat ang noo ni Zuo Heng. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, may tama ba ulo mo? Hahaha, saglit na natahimik ang mga tao, ngunit nang maunawaan nila, sumabog ang tawa ng buong klase. Humihingi ka ng kamatayan. Sigaw ni Zuo Heng. Galit na galit, at mula sa kanyang robe ay biglang sumiklab ang matinding enerhiya, parang espadang papalabas sa kaluban. Ngunit bago pa man makagalaw si Yang Qingshan, biglang naglaho ang pressure. Nakita niyang isang maliit na hakbang lang ang ginawa ni Wukio, ngunit sapat na iyon para basagin ang aura ni Zuo Heng at itigil ang pag-atake. Chapter 5. Nagulat si Zuo Heng. Kiyo, ikaw. Malamig ang tingin ni Wukio, ano ang balak mong gawin? Ibinaba ni Zuo Heng ang pumatay na titig ko, tuturuan ko lang ng leksyon ang tanga na hindi marunong tumingin sa langit at lupa. Napakislat din si Chin Zin at sumigaw sa galit, sino ka ba, estudyante ko ito, hindi mo siya tuturuan. Nagbago ang mukha ni Zuo Heng, alam niyang habang nariyan sina Wukio at Chin Zin. Hindi na siya makakilos, ngumiti siya ng kakaiba, sige pahahabain ko muna ang buhay ng estudyanteng ito, pagkatapos siyang ma-expel kakausapin ko siya. Lumingon si Yang Qingshan at hindi itinago ang paghamak sa mata na parabang sinasabing wala akong oras makipag-usap sa iyo. Nang itim sa galit si Zuo Heng, nanginginig ang kamao at matalim ang mata na tila sumasagot sa langit at lupa, wala nang makapagliligtas sa iyo. Bahagyang ngumiti si Yang Qingshan, marami na siyang nakitang arrogant sa mundo at sa huli ay naging masunurin din ang mga ito. Nag-alala ang mukha ni Chin Zin, Yang Qingshan, ikaw na ang susunod na susubok. Tumango si Yang Qingshan at umakyat sa entablado. Biglang nag-ingay ang paligid, papalapit ang maraming estudyante mula sila sa class 4. Kasama ang guro nilang si Yu Liang. Mga taga-class 4 na bakit sila nandito? Nagkagulo ang klase dahil madalas na may alitan ang dalawang klase, alam nilang hindi
Mabuti ang pakay kaya tumalim ang mga tingin. Huwag kabahan. Ngumiti si Yuliang halos tapos na ang test namin magpapahinga muna ang mga estudyante at dadalhin ko sila para manood ng test ng class 3. Sumulyap si Yuliang kina Wukio at Zuoheng sandaling nagulat ngunit agad din nawala. Pagharap niyang ngumiti buksan ninyo ang mga mata at tingnang mabuti kung gaano ka Jose. Ang mga estudyanteng tinuruan ni Teacher Chin Zin dapat makita natin ang agwat at pagkatapos manood magpursige sa pag-ensayo na iintindihan. Naiintindihan. Malakas ang tugon ng class 4 na umapaw ang mapanuyang tingin kay Yang Qingshan. Nag-alab ang loob ng class 3 alam nilang naparito ang kabila para lang manahiya. Nang itim ang mukha ni Chin Zin kung pag-aaral ang gusto ninyo linawin natin guro laban. Sa guro o estudyante laban sa estudyante magharap tayo ng maayos. Ngumiti si Yuliang Teacher Chin Zin nagkakamali ka ang class 4 na ay nandito para matuto. Kilala ang class 3 sa buong academy at magaganda ang resulta baka nga ngayong araw ay basta na lang makakuha ng excellent at makabasag pa ng historical record. Sumulyap siya kay Yang Qingshan. Tama narito kami para tumingin ng historical record. Nagtawanan ang mga taga-class 4 na sunod-sunod na panunuya ang pumasok sa tainga ni Yang Qingshan ngunit walang ipinakitang emosyon malalim ang mga mata na parang dagat. Walang alon. Nagagalit si Chin Zin ngunit nang silaipan si Yang Qingshan nagulat siya sa katahimikan at kapanatagan nito napaisip siya at nawala ang galit. Kumikislap ang magandang mata ni Wukio may bahagyang pulang liwanag na umikot na. Parang manipis na singsing at agad ding naglaho. Sumanghap si Chin Zin at hindi na siya pinansin tumingin siya kay Yang Qingshan dalawa. Ang paraan ng pagsusulit una hampasin mo ng buong lakas ang thunder drum kapag umabot ka sa 7 kulog patunay iyon na sapat ang tibay ng katawan para maging isang Strength Warrior. Pangalawa ay ang pagsubok sa Martial Spirit Stone sinusukat nito ang potensyal ng Martial Spirit. Sumigaw ang isa sa class 4 na syempre kung may potensyal ka ng Martial Spirit. Nagtawanan sila matalim ang tingin ng class 3 sa kabila ngunit sa loob-loob nila may sama ng loob din dahil nadadamay ang buong klase sa hiya. Hindi pinansin ni Chin Zin ang kantiyo at kalmadong nagsalita alam kong matagal nang naghahanap ng spirit herb si Yang Zhao para linisin ang katawan mo at dahan-daang tumaas ang lakas ng chi mo pero hindi ko alam kung kaya mo na ang 7 kulog ibigay mo lang ang buong lakas anuman ang resulta wala kang pagsisihan. Tumingin si Yang Qingshan at nakita ang malaking pulang tambol na yari sa balat ng Thunder Beast halos kalahati ng taas ng tao kapag hinampas naglalabas ito ng mga kulog. Bilang panukat ng lakas, ang Thunder Drum na ito ang pinakamababa hanggang 10 kulog lang ang kaya. Ngunit sapat na dahil 10 ang pamantayan para sa Yellow Turban Warrior. Sa kabila ay may hugis itlog na kristal na malinaw at may banayad na lakas na Dumar alloy. Mula rito, alam ng lahat na may dalawang uri ng mandirigma ang nagpapatibay ng katawan ay nagiging Strength Warrior at ang nagpapatibay ng Chi ay nakakakondensa ng Martial Spirit. Kapag umabot ang Strength Warrior sa antas ng Yellow Turban Warrior kaya niyang bumiyak ng bundok at bato at binibigyan siya ng titulong Marquis. Ngunit may hangganan ang landas ng Strength Warrior samantalang ang landas ng Chi Refinement ay walang hanggan. Lumapit si Yang Qingshan sa Thunder Drum at hinaplos ang ibabaw nito sa palad pa lang. Dama na niya ang matibay na puwersa. Sige na huwag kang magpatumpik naghihintay kaming makita kang bumasag ng record. Sigawan ng mga tao. Ngumiti rin si Yuli ang mga estudyante ng class 4 na buksan ang mata at panuuring mabuti. Kung gaano kahusay ang estudyanteng tinuruan ni Teacher Chin Zin. Hindi pinansin ni Yang Qingshan ang mga tukso matapos dampian ng Thunder Drum. Ibinaba niya ang kamay at dumiretso sa Martial Spirit Stone. Anong ginagawa ng tanga na iyon susubukan ba niyang alamin ang potensyal ng Martial Spirit? Haha nababaliw na siya kung wala kang Martial Spirit bago mag-15 hindi ka na magkakaroon nais pa niyang magkaroon ng Martial Spirit. Marahil sobrang kaba na naman umaatake ang demensya niya. Nagtawanan sila naghihintay ang lahat na mapahiya siya pati ilang taga-class 3 ay napabuntong hininga. Nakunat ang noo ni Chin Zin at sumigaw Yang Qingshan. Mismong ang din na ang tumingin sa kondisyon ni Yang Qingshan dahil sa hindi buo ang
Kaluluwa niya nasira ang isip at talento kaya imposibleng makakondense siya ng martial spirit. Kaya pinili ni na Yang Zhao at nang di natahakin niya ang landas ng Strength Warrior. Kapag umabot sa antas ng Yellow Turban Warrior maaari rin siyang gawing marquee may lakas na yayanig sa isang rehiyon at magkakaroon ng pwesto sa Kangnan Country. Sabi ni Yang Qingshan, teacher, gusto kong subukan. Natigilan si Qin Zin, ang salitang teacher ay malapit sa dibdib at may kakaibang himig. Napansin niyang may naiibang pagbabago kay Yang Qingshan. Sige, subukan mo. Inilapat ni Yang Qingshan ang kamay sa Martial Spirit Stone. Mainit at komportable ang pakiramdam. May agad na tumawa. Tignan mo, ang seryoso niya, para bang talagang may martial spirit. Siya nakakatawa. Nagtawanan ang class 4 at nangutya. Totoong napapahanga kami ngayon, iba talaga ang estudyanteng tinuruan ni Teacher Qin Zin. Oo, baka maya-maya may lumitaw talagang martial spirit kaya dapat bukas ang mata natin. Hahaha, nakangisi si Zuo Heng at nagbitaw ng pangungutya. Nakakatawa ang estudyanteng ito. Lantad sa mga mata ang paghamak at ang pakiramdam ng higit na kataasan. Lalo pa niyang diin ang salitang estudyante sabay ninanamnam ang mukha ni Wu Qiu. Ngunit hindi siya pinakinggan nito, sa halip seryoso nitong pinanood ang test ni Yang Qingshan. Lalo siyang nenes. Naisip ni Zuo Heng, napakahusay ko pero bingi ka sa akin, ang tanga na ito ay sukdulang basura, pero inaalala mo siya kung ganoon kapag na-expel ang tanggang ito, tuturuan ko siya. Nang aral yan ang kabayaran sa pang-iisnab mo sa akin. Biglang kumislot ang talukap ng isang estudyante at may sigaw na bumasag sa hangin. Langit, tignan ninyo ang liwanag ng martial spirit. Chapter 6. Ang estudyanteng pinakamalapit sa entablado ang unang nakapansin ng kakaiba sa martial soul stone, kaya siya ang unang napasigaw sa gulat. Ano, may martial soul potential siya? Imposible yan. Parang bato na tinamaan ng kidlat ang buong lugar. Nag-alon ang katahimikan, at lahat ng estudyante ay sabay na napatingin. Maging si Zuo Heng ay napatigil, habang bahagyang nanginig si Wu Qiu, ang kanyang mga matang parang tubig ay kumikislap, may mumunting alon na kumalat palabas. Parang tumigil ang oras, walang sinumang nakahinga sa ibabaw ng malinaw na martial soul stone. Unti-unting lumitaw ang liwanag na kumikislap. Totoo, ang liwanag ng martial soul. Nagulat si Qin Zin, napasigaw siya, bilasan ninyo, tingnan ninyo kung anong antas ito. Ang martial soul test ay maaaring magpakita ng hanggang 9 na liwanag bawat 3. Liwanag ay kumakatawan sa antas, mababa, katamtaman, at mataas sa alamat, may higit pa sa 10 liwanag, tanda ng pinakamataas na uri. Ngunit nanatiling kalmado si Yang Qingshan sa pagdampi ng kamay niya sa bato, may mainit at nakapapawing pakiramdam na damaloy sa kanyang kaluluwa, parang may kapangyarihang nag-aalaga sa espiritu. Ngayong buo na muli ang kanyang pangunahing kaluluwa, ang lakas ng kanyang espiritu ay lampas sa ordinaryong mandirigma, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit nagpakita ng liwanag ang bato. Ngunit biglang nanginig ang kanyang kaliwang balikat, isang hindi maipaliwanag na puwersang damaloy sa kanyang mga ugat. Ang kapangyarihan ng marka, hindi maganda, nawalan ito ng kontrol. Namula ang mga mata ni Yang Qingshan, ramdam niya ang nag-aalab na enerhiya na galing sa marka sa balikat, dumadaloy sa kanyang meridians patungo sa martial soul stone. Bang! Biglang sumabog ang martial soul stone sa harap ng lahat. Nanlabo ang paningin ni Yang Qingshan, ngunit bago ito tuluyang pumutok, nakita niyang 10 liwanag ng kaluluwa ang sabay-sabay na kumislap, kasunod ng nakasisilaw na pagsabog. Anong nangyari? Nang inig ang buong silid, walang makapaniwala sa nasaksihan ng pagsabog ng martial soul stone ay hindi pa kailanman nangyari sa kasaysayan. Nang inig si Wu Qiu, ang kanyang mga daliri sa loob ng manggas ay bahagyang nanggotol. Sa kalaliman ng kanyang itim na mga mata, nagtipo ng mga ugat ng dugo at bumuo ng manipis na bilog, isang kakaibang array diagram. May kaba sa dibdib niya, sinisi niya ang sarili, kasalanan ko ito kung hindi lang ako naging kampante. Marahil nakita ko ng malinaw kanina, parang nakita kong 10 liwanag. Pero hindi ko ginamit ang green eyes. Pagputok ng bato, kumidlat sa kalangitan isang dagandong ang umalangaw, at biglang nagtipon ang hangin at ulap,
kasunod ng nagliliyab na purple flame na nagsindi sa buong himpapawid. Isang nakakabinging puwersa ang bumagsak mula sa langit, parang libo-libong hukbo ang sabay-sabay na rumaragasa sa kalawakan. Ngunit ang pinaka-nakakatakot, ang pressure na iyon ay hindi lang bumalot sa Heavenlight Academy, umabot ito sa buong Kangnan Empire. Anong nangyayari? Mula sa paligid ng arena hanggang sa buong lungsod ng Whitewater City, nagpanik ang lahat ng tao tumitig sa kalangitan ng mga dalubhasa, nanginginig sa takot. Ito ay, itinaas ni Wukio ang ulo, nagliwanag ng berde ang kanyang mga mata, nagtipon ang mga mumunting patak ng dugo, naging libo-libong tanikala at bumuo ng isang formation. Mula rito ay lumitaw ang isang dambuhalang berdeng mata, unti-unting bumukas. Nagliliwanag sa kulay abong liwanag, parang kalmadong dagat kapag hindi gumagalaw. Ngunit parang walang hanggan kapag dumadaloy, kayang masdan ang sansinukob. Sa loob ng manggas ni Wukio, ginamit niya ang green eye upang silipin ang pinagmulan ng martial soul phenomenon, ngunit sa sandaling tumingin siya, isang purple lightning bolt ang biglang tumagos sa kawalan, tumama sa higanting mata, at winasak ito ng malakas na pagsabog. Nanginginig ang buong katawan ni Wukio, nabiyak ang green eye at parang sumabog. Di ng kanyang isipan ang puwersang iyon ay diretsyong tumama sa kanyang espiritu, sa kaluluwa, sa mga laman loob. Sa isang iglap, nawala ang kanyang pandama at kamalayan, naging puti at hangkag ang kanyang isip sa malawak na dagat ng kamalayan, isang malabong anino ang nakatayo sa itaas ng mundo, malamig na bamulong. Sino ka para sumilip sa aking martial soul? Nang inig si Wukio habang bumabalik ang ulirat, sinalubong siya ng matinding takot na tila dumadaloy sa bawat hibla ng kanyang kaluluwa. Napagtanto niyang labis ang kahangalan niya, dalawang guhit ng dugo ang tumulo mula sa kanyang mga mata. Ang martial soul na iyon ay parang isang Diyos na bumaba sa lupa, samantalang ang kanya ay parang langgam na nakaluhod sa harapan ng hari. Namumutla ang labi ni Wukio, walang natira sa isip niya kundi takot. Isa siyang maliit na bangka sa gitna ng dagat, anumang oras ay maaari siyang lamunin ng alon. Maging sina Zuo Heng, Shinzin, at ang mga guro ay nanginginig din, hindi man sila nagtangkang sumilip. Ramdam nila ang napakalakas na pressure, pinilit nilang kontrolin ang true essence upang makalaban sa puwersa. Flop flop, sunod-sunod ang pagbagsak ng mga katawan, mahigit 100 estudyante ang napaluhod agad. Basang-basa ng pawis si Zuo Heng, nanginginig at namimilipit hanggang sa masaktan siya sa dibdib, napaluhod, at nagsuka ng dugo habang nanginginig na parang langgam. Maging si Yuliang ay pumuti ang mukha, lumuhod at nangisay sa lupa. Nakatitig ang mga estudyante sa eksena, namumutla sa takot kahit may potensyal silang magkaroon ng martial soul, wala pa silang gising na espiritu, kaya wala silang karapatang lumaban sa ganoong pressure. Nanginginig din si Chin Zin, malalaking butil ng pawis ang tumutulo sa kanyang nuoang. Matatag na guro ay naging parang dahon sa hangin, mahina, mapagpakumbaba, at walang magawa. Nakatingala si Yang Qingshan sa langit, tulala sa itaas ng madidilim na ulap, nakita niyang may isang napakataas na anino, nakapirmi sa pagitan ng langit at lupa, may mga purple flame sa paanan. Sa malayong lugar, sa loob ng isang lihim na silid sa Heavenly Consort Academy, nakaupo ang isang matandang lalaki sa ibabaw ng umiikot na formation, maliwanag ang puting balbas nito at maayos ang navy blue robe. Ang ganitong kakayahang lumutang ay para lamang sa mga nasa origin martial realm. Kaya tiyak na isa siya sa pinakamalalakas. Habang nagme-meditate ang matanda, biglang yumanig ang buong silid. Ang liwanag sa formation ay kumurap, at ang anino sa likod niya ay nabasag. Namilog ang kanyang mga mata, nagsuka ng dugo sa gulat. Tiningnan niya ang kanyang mga braso, may mga bilog na alon na gumagapang mula balikat hanggang dulo ng daliri. Martial soul suppression. Nabigkas niya ito nang may hirap alam ng mundo ang 4 na uri ng martial soul: extreme, high, middle, at low, ngunit hindi nila alam na ito ay bahagi lamang ng mas malalim na antas, emperor, king, monarch, at mortal. Ang matandang ito ay may monarch grade martial soul, isang pambihira kahit sa buong
hilagang bansa. Ngunit ngayon, napipigilan siya ng presensya ng isa pang martial soul. Nayanig ang kanyang puso, iniwan niya ang pagpapagaling at mabilis na lumabas ng silid. Sa susunod na sandali, lumipad siya pataas, tumawid ng libo-libong talampakan sa himpapawid ng akademi. Sa kalangitan, nagliliyab ang mga ulap na kulay ube, parang mga kaliskis ng dragon na bumabalot sa langit, nagiging dagat ng liwanag. Kasabay ng ningning, kumalat ang nakakabinging presensya. Hindi siya naglakas loob tumingin, itinago ang takot at yumuko ng malalim, hindi ko alam kung aling dakilang Panginoon ang dumating sa Heavenly Consort Academy ng Whitewater City. Patawad kung hindi kita nasalubong sa oras. Ang matandang ito ay walang iba kundi ang Dean ng Heavenly Consort Academy, kilala bilang King of Martial Arts ng Hilagang Limang Bansa, Ching Buli. Nakatayo siyang nakayuko, 3 ulit na tumawag ngunit walang tugon. Dahan-dahan siyang tumingala, nakita niya sa ulap ang mga purple flame at kidlat, at sa likod ng may itim na ulap ay may dragon-like thundercloud na may gintong liwanag, unting bumababa. Biglang kumislot ang isip niya, parang tinamaan ng kidlat, na pabulalas siya. 10 charges, 10 victories, 1,000 army repels. Ang martial soul na ito ay. Ngunit bago pa niya matapos, nilamon siya ng matinding takot at hindi na siya nakapagsalita. Muli, Chapter 7. Matapos tumagal ang martial soul phenomenon, biglang umalon ang kailaliman ng thunderclouds at sa ilalim ng gintong liwanag ay parang may unos na kumakalat mula rito. Naglaho ang purple clouds kasama ng hangin at sa ilang hininga lamang bumalik ang langit. Sa dati nawala ang hangin at ulap na parang walang nangyari. Nakatayo si Ching Buli sa ere, namumutla ang mukha ng tuluyang maglaho ang tanawin. Saka lamang siya nakahinga, ngunit hindi niya naitago ang takot sa mga mata. Totoong mula sa Panginoong iyon sa Purple Flame Void ang pressure ng martial soul minsan. Kusyang nasulyapan sa Firmament Martial Arts Sparring Tournament. Sumagi sa isip ni Ching Buli ang isang eksena. Isang gilded throne ang lumulutang sa ere, naglalabas ng sukdulang weyan, may lalaking nakaupo roon, may ngiti sa mukha, napakaganda ng anyo at ang bawat galaw ay parang kayang pitasin ang mga bituin at buwan at basagin ang langit. Sandali lang ngunit hindi malilimutan. Nakatitig sa kawalan si Ching Buli, nanlalamig at hindi makagalaw. Di nagtagal may 12-dosenang sinag ng liwanag na nagmula sa Imperial Palace ng Whitewater City. Sumulpot ang mga ito sa harap ni Ching Buli, sa isang kisap mata pinangungunahan ng matangkad at matipunong lalaki siya, si Hao Mengyi, commander ng Imperial Army ng Kangnan Country at isang pick-through martial realm expert. May bahagyang liwanag sa likod nilang hugis pakpak, ito ang sagisag ng true martial realm. Ang paglitaw ng condensed true essence. Mabilis na lumapit si Hao Mengyi at nagbigay galang din. Iwinasiwas ni Ching Buli ang kamay, alam ko na kung bakit kayo narito, tapos na ito, maari na kayong bumalik. Nagkatinginan sina Hao Mengyi at ang iba, hindi namin maipapaliwanag sa emperador kung uuwi kaming walang nalaman, lumindol ang aming mga martial soul, patawad din. Malamig siyang tiningnan ni Ching Buli, ang salita ko na ang paliwanag. Nang inig si Hao Mengyi at agad yumukod as you command. Ang Dean ng nangungunang akademya sa Beiwu Country ay kilala bilang King of Martial Arts, hindi siya kukulangan sa sinumang emperador, walang nang ahas, sumuwi agad silang umurong. Samantala sa exam grounds ng Tiancong Academy, lahat ay natigilan sa kakaibang pangyayari kanina at saka lamang dahan-daang nakabawi. Nanginginig ang katawan ni Qin Xin, ngunit hindi siya lumuhod, baha ng pawis ang kanyang balat at labis ang pamumutla. Bumangon sina Yuliang at Suo Heng sa ayos, basahan at pinagpag ang alikabok na luhod. Sila kanina at nanginginig sa harap ng daan-daang estudyante, kaya nagliyab ang kanilang mga mukha sa hiya. Nang makita ni Yuliang na hindi lumuhod si Qin Xin, ay nag-alab ang kanyang selos dito. Malinaw ang agwat ng lakas, hindi lamang mas mahusay ang mga estudyante ni Qin Xin, kundi pati siya mismo ay mas mahina, kaya lalo siyang nenes. Matalim ang sulyap ni Suo Heng kay Wu Qiu, pakiramdam niya ay nadungisan ang kanyang imahe. Nang makita niyang nakapikit si Wu Qiu at namumutla, saka siya nakahinga ng maluwag. Inaliw niya ang sarili, baka hindi niya nakita na lumuhod ako.
Ang iba pang estudyanteng may martial spirits ay tila maayos lamang tumayo sila at pinagpag ang alikabok at hindi gaanong nahihiya. Sa lahat ng martial artist si Wu Qiu ang pinakagrabe ang pinsala sapagkat pinilit niyang gamitin ang kanyang Asher Eye para silipin ang tanawin ng martial soul. Palihim niyang pinunasan ang dalawang guhit ng dugo sa mata na mumula pa rin ang kanyang paningin at hindi niya ito maimulat dahil baka mapansin. Ngunit kumakabog ang kanyang dibdib sa isang kislap ng isip kaya niyang supalan ang kabundukan sa libo-libong milya. Ito ang martial soul na one thought suppresses mountains and rivers. Kinaya nitong durugan ang aking Asher Eye sa pamamagitan lamang ng martial soul. Ang aurang ito ay kayang sum-iron ng lahat sa 10 martial souls, tanging invincible under the heavens at unparalleled domineering ang may ganitong kapangyarihan. Ngunit ang mga may-ari ng dalawang martial soul na iyon, posible bang ang tanawin na iyon ay dahil sa pagdaan ng isa sa dalawang Panginoon at hindi dahil kay Yang Qingshan? Halo ang gulat at alinlangan sa puso ni Wu Qiu sa pag-alala sa pressure kanina ng inig. Ang kanyang mga balikat hindi niya mapigil ang matakot. Qiu, huwag kang matakot, narito ako kahit gumuho ang bundok at mabiyak ang lupa, kahit libo-libong sundalo at kabayo hindi kanila masasaktan. Ramdam ni Zuo Heng ang panginginig niya kaya mabilis na nagyabang na parang handang magtanggol. Ngunit pagkasabi niya nito naramdaman niya ang sari-saring tingin sa paligid ni hindi pa niya napapagpag ang alikabok sa mga tuhod at kamay at tila nalimutan ang kahihiyan. Kanina, dahan-daang iminulat ni Wu Qiu ang mga mata na wala na ang dugo at tinitigan siya. Nang may pagtataka, lulun sa hiya at galit si Zuo Heng, gusto niyang maglaho, pinagmasdan niyang masama ang mga nakatingin at lahat ay mabilis na umiwas. Ano ang nangyari kanina? Bakit parang nadurog ang aking martial spirit? Tanong ng isang estudyanteng nakaluhod pa rin bagamat ligtas na sila, nangingibabaw pa rin ang takot. Kita ang takot sa mga mata ng 12-dosenang may martial spirits. Martial spirit suppression. May takot din sa mga mata ni Qin Xin. Sobra ang lakas ng martial soul kaya nasupil ang lahat. Sobrang nakakatakot, parang kusa akong sumuko. Sino ang may ganitong uri ng martial soul? Sabi ng isa pang estudyante na nanginginig ang boses. Pinunasan ni Yuliang ang pawis at tumingin sa direksyon ng academy. Baka ang din iyon. Sinasabing naka-seclusion siya at nag-insayo ng makapangyarihang abilidad. Oo, ang din iyon. Nagliwanag ang mga mata ng ilan at sabay-sabay na nagsalita. Ang din ay kilala bilang King of Martial Spirits, isang dakilang master ng Origin Martial Stage. Tumango si Yuliang sa buong Northern 5 countries, tanging ang din lang ang makakawala ng ganyang presensya. Natuwa ang karamihan at hindi mapigil ang mag-usap. Isang malaking biyaya ang masaksihan ng martial spirit manifestation ng din. Kumunat ang noo ni Zuo Heng at tila sumang-ayon. Tanging si Qin Xin ang patuloy na nag-iisip, para sa akin nakakatakot ang martial soul ng din, ngunit hindi ito umaabot sa ganito. Isang pirasong martial intent lang kanina halos. Mabura na ang martial spirit ko. Isa ba siyang god of martial spirits? Makalipas ang mahabang sandali saka siya nakabawi at payapang nagsalita. Ay iimbestigahan ito ng pamunuan ng Academy at ng Imperial Family. Ituloy natin ang assessment. Nakita ninyong lahat na may martial spirit si Yang Qingshan kahit mababang antas ng spirit light. Totoo ito, inyaabiso kong pasado si Yang Qingshan. Walang nag-uugnay sa tanawin kanina kay Yang Qingshan maliban kay Yang Qingshan mismo na nakatingala pa rin sa langit na may pagtataka, tila natulala. Ang tanga na ito, nakapasa siya. At na-test pa ang potensyal ng martial spirit. Hindi ba ako nananaginip? Habang unti-unting nakakabawi ang lahat, napatingin sila kay Yang Qingshan na parang ibang tao na siya, na dating tila kulang ang isipan ay tila lubos nang nagbago. Chapter 8. Naiilang si Yuliang at sinabi, kanina, naapektuhan ng pressure ng martial spirit ang martial spirit stone kaya ito nabasag. Walang nakakaalam kung anong uri ng liwanag iyon. Dahil nagkaroon ng aberya sa pagsusulit, kailangan itong ulitin. Oo, tama. Ulitin ang exam. Sabay-sabay na sigaw ng mga estudyante ng Class 4. Nandito sila para manood ng kahihiyan ni Yang Qingshan, kaya kung makapasa ito, malaking dagok sa kanila. Nanigas ang mukha ni Qin Xin at malamig na sabi, Mr.
Yuliang, nakikialam ka na yata. Nang sobra, kailan pa naging karapatan mo na pakialaman ang mga gawain ng class? 3. Ngumisi si Yuliang, bakit? May tinatago ka ba? Kung hindi natin uulitin ang exam, ipapahayag kong nanday ka at paborito mo ang mga estudyante mo. Biglang may malamig na boses na sumabat, mas matrabaho pa ang pag-ulit ng exam. Mr. Shinzin, hindi ba may patakaran na ang huling ranggo ay maaaring hamanin ang sino man? Kapag nanalo siya, ipagpapalit ang resulta nila. Ang nagsalita ay si Zhuo Heng. Nag-iba ang ekspresyon ni Shinzin, alam niyang may laman ang mga salita nito, ngunit totoo nga, may ganoong alituntunin. Totoo, may ganoong patakaran, aniya. Kung gayon, madali lang. Ngumiti si Zhuo Heng at tinuro ang isang estudyante. Zhuo Feng, ikaw na ang huling pwesto sa exam, at hihingi ka ng gabay kay Yang Qingshan. Kung maganda ang performance mo, may gantimpala ka. Nagngit-ngit ang mukha ni Shinzin. Pati si Wukio ay bahagyang lumamig ang tingin. Ngunit agad din bumalik sa normal. Ang ipinakitang kakayahan ni Yang Qingshan ngayong araw ay lubhang nakakagulat. Pagkatapos makapasa sa pagsusulit, wala man lang bakas ng tuwa sa kanyang matalim na mukha, tila para sa kanya ay natural lamang iyon. Isang katahimikang hindi karaniwan sa isang 15 taong gulang. Naisip ni Wukio, nagpanggap lang ba siyang mangmang noon? Itinago niya ang iniisip at pinayagang subukan si Zhuo Feng. Bagaman kabilang din sa pamilyang Zhuo, si Zhuo Feng ay malayo sa antas ni Zhuo Heng. Tumanggaw siya at yumuko ng may paggalang, opo. Nasa ikapitong antas siya ng Qi Martial Realm at may potensyal ng Martial Spirit, isa sa pinakamahusay sa Class 3. Lumapit siya sa taga-subok at sinuntok ito ng marahan. Poof! Walang kahit anong ripple. Matigas niyang sinabi, Teacher Shinzin, 0 points ako, huling pwesto. Nais kong hamanin si Yang Qingshan. Nanginginig sa galit si Shinzin. Magaling, magaling. Napakahusay mong estudyante na. Pinalaki ko. Bahagyang kinabahan si Zhuo Feng sa titig ng guro, ngunit agad siyang lumakas ng loob kapag nakapagkondensa siya ng martial spirit at pumasok sa spiritual martial realm. Papasok siya sa inner court at wala na sa ilalim ni Shinzin. Bukod pa rito, mas delikado pang kontrahin si Zhuo Heng kaysa kay Shinzin. Lumapit siya kay Yang Qingshan, may bahid ng pangungutya sa mata ngunit nagkunwaring magalang. Classmate Yang Qingshan, pakiabutin mo ako ng iyong gabay. Tahimik na tugon ni Yang Qingshan, wala naman tayong alitan. Sinasadya mo ba akong pahirapan? Ngumiti si Zhuo Feng, hindi mo dapat ginulo si Young Master Heng. Kasalanan mo yan, hindi ko kasalanan. Pero dahil magkaklase tayo, sisikapin kong maging maawain. Sino bang may kasalanan kung ipinanganak kang mahina ang isip? Hahaha, nagtawanan ang mga estudyante. Ang hirap nang nagkaroon ng martial spirit potential pero nakaaway si Zhuo Heng. Masahol pa yan sa expulsion. Tingnan natin kung ilang galaw ang kaya niya laban kay Zhuo Feng. Ilang galaw? Ha, isang galaw lang yan tapos. Tahimik lang si Yang Qingshan sa gitna ng pangungutya. Sa ilalim ng malamig niyang tingin. Dahan-dahan siyang nagsalita, may kasabihan, ang mabait, inaapakan, ang maamong kabayo, sinasakyan. Mukhang nasobrahan ang pagpapasensya ko kaya akala ninyo ay wala na akong hangganan. Panahon ng baguhin ang ugali sa paaralan at itaas ang asal ng mga kabataan. Tuturuan ko kayo ng 5 stresses, 4 beauties, at 3 warmth. Ano raw? Ibig mong sabihing mabait ka lang noon? Hahaha, kalokohan. Tumawa ng malakas si Zhuo Feng, may kasamang puot. May martial spirit potential ka. Lang at akala mo kung sino ka na. Sa buong klase, halos lahat mas mataas ang antas kaysa sa iyo. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang realidad. Kahit may martial spirit ka, basura ka pa rin. Sa ilalim, ngumiti si Yang Qingshan, malamig at matalim ang titig. Tinawag mo akong tanga, basura. Hindi dahil hindi ako nagagalit, kundi dahil tinatamad lang akong patulan ka. Ngunit huwag mong isipin na mananatili akong tahimik. Ngayon, ipapakita ko kung paano pinapatay ang isang manok para matakot ang mga unggoy. Anong sinabi mo? Ako raw ang manok. Dapat palang wasakin na kita. Sumabog ang chi ni Zhuo Feng, punit ang mga manggas, at buong katawan niyang kumislap.
Sa enerhiya, tumalon siya at binagsakan si Yang Qingshan ng isang kamaong parang bundok. Earth collapsing fist. Rumble. Nagkalat ang chi sa lahat ng direksyon, parang alon ng singaw na kumalat at bumalik. Napakalakas ng chi. Ganyan ba ang antas ng ikapitong level ng Chi Martial Realm? Galit si Zhuo Feng. Ang lakas ng Earth collapsing fist. Kaya nitong umabot sa ikawalong antas. Higit pa roon. Sa lakas niyang yan, parang nasa siyam na antas na siya. Tiyak niyang, pipinsalin si Yang Qingshan. Ano ngayon? Siya ang nagmalaki. Panoorin natin siyang durugan. Sumabay sa alon ng chi ang mga sigaw at panunuya. Ngunit nanatiling kalmado si Yang Qingshan. Ang kanyang mahabang robe ay umalan-alon. Parang tubig na umaagos. Sa mundong ito, ang lakas ang tanging batayan ng paggalang. Kung ikaw ay mabait, akalain nilang mahina ka at tatapakan ka ng walang pag-aalinlangan. Kaya ngayon, sisirain niya ang lahat ng paa na sumusubok yamurak sa kanya. Kumalansang ang kanyang mga buto, umikot ang chi sa buong katawan. Sa isang iglap, kumilos siya, ang kanyang paa ay dumampi sa lupa at siya ay naging isang ulos ng hangin. Nasumalubong sa kamao ni Zhuo Feng. Ang bilis. Namangha ang lahat sa kanyang lakas at bilis, hindi makapaniwala. Ang Earth Collapsing Fist ay ang pinakamarahas na teknik, ang lahat ng lakas nito ay nakapokus sa dulo ng kamao, sapat para hatiin ang isang bundok. Hindi pwedeng totoo to, sasalubungin niya ang atake, napasinghap ang karamihan. Nagbago ang ekspresyon ni Qin Zin at Wu Qiu. Sa tabi nila, pinatak ni Zhuo Heng ang tiklop niyang fan sa palad at nagtawanan. Ang tanga ay mananatiling tanga. Ang Earth Collapsing Fist ni Zhuo Feng ay may kapangyarihan ng Great Completion sa Chi Martial Realm. Tapo na si Yang Qingshan. Ngunit bago pa sumayad ang kamao, isang alulong ng tigre ang bumasag sa hangin, nakayanig sa paligid. At bago pa man makabawi ang lahat, sinundan ito ng dagandong ng dragon na pumailan lang sa kalangitan. Mula sa gitna ng entablado, narinig ang malamig ngunit matatag na tinig ni Yang Qingshan. Malinaw sa pandinig ng lahat. Tiger's Roar and Dragon's Roar, Sword Chi Green Smoke Horizontal. Chapter Siyam. Tiger's Roar and Dragon's Roar, Green Smoke Sword. Boom! Binalot si Yang Qingshan ng alon ng chi. Parang walang hanggang dagat na naging banggaan ng dragon at tigre. Taglay niya ang aura ng isang Grandmaster. Ang estilong ito ay nagmula sa dalawang klasikong kwento ng Huaxia. Noon, si Jiumazi na pambansang master ng tubo ay nagtungo sa Heavenly Dragon Temple ng dali upang hingi ng 6 Pulse Suzerain Sword Manual. Hinarap niya ang 6 Pulse Suzerain Sword Array gamit ang Flaming Saber. Si Duan Yu ay nakaunawa ng sword intent ng manual sa gitna ng green smoke. Ang ikalawang kwento ay tungkol kay Qiao Feng. Upang iligtas si Zhu, sumugod siyang mag-isa sa Joxian Manor at nilupig ang mga bayani gamit ang set ng Taizu's Long Fist. Parang alulong ng tigre sa gubat at dagandong ng dragon sa Nine Heavens. Hinangaan ni Yang Qingshan ang rurok ng martial arts. Sa matagal na pag-aaral, pinag-isa niya ang fist intent ng Taizu's Long Fist, ang palm strength ng Flaming Saber, at ang sword intent ng 6 Pulse Suzerain Sword upang malikha ang galaw na ito na Tiger's Roar and Dragon's Roar, Green Smoke Sword. Maaaring mababa ang formal na antas ni Yang Qingshan sa Xuanye Continent, ngunit ang pagkaunawa niya sa martial arts at ang kanyang Daoist heart ay lampas sa lahat ng estudyante. Ito ang pinakamalakas niyang galaw na pinagsanib ang kamao, palad, at daliri. Paano ito? Sa salajin ni Zhuo Feng. Sa ilalim ng alulong at dagandong, namutla agad si Zhuo Feng at napuno ng matinding takot. Ang kanyang mga mata, binuka niya ang bibig para humingi ng saklolo, ngunit ang mga alon ng chi na naging dragon at tigre ay pumisil sa kanyang mga laman loob. Wala siyang mailabas na tunog. Boom! Gumuho sa isang iglap ang Earth Collapsing Fist ni Zhuo Feng. Nilipad siya na parang sumabog. Nagbasag ang mga batong asul sa ilalim ng kanyang paa at kumalat na parang sapot ng gagamba. Puff! Bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Zhuo Feng. Tumilapon ang katawan niya at bumulagta. Sa gilid ng entablado, nabiyak ang mga batong asul at dumausdas siyang walang lakas.
Iniwan ang nakakatindig balahibong bakas ng dugo na mahigit 10 metro ang haba. Sa pagbagsak ni Zhuo Feng, napasigaw ang mga estudyante sa ibaba at nagsipagtakbuhan. Lubos silang napatulala sa takot. Muling bumagsak ng malakas si Zhuo Feng at kumalat ang alikabok. Sa itaas ng dagwang bakas, lumipad ang pira-pirasong damit na parang nyebe sa langit. Parang paghatid sa tal-unang mandirigma. Namayani ang katahimikan. Maging ang pagkulog ng karayom ay maririnig. Si Zhuo Feng ay nasa ikapitong antas ng Qi Martial Realm at kayang magpakita ng lakas na. Kasukat ng ika-10, isa siya sa pinakamahusay ng Class 3. Kahit isang karaniwang level 10 Qi Martial Realm Warrior ay kakailanganin ng pagsisikap para harapin ang Earth Collapsing Fist. Ngunit binasag ito ni Yang Qingshan sa iisang galaw, at si Zhuo Feng ay wasak at marahil ay malaking pinsala. Kailan naging ganito ang tanga na iyon? Posible bang totoo ang sinabi niya noon? Na nagtimpi lang siya sa loob ng mahabang panahon. Natigilan ng mga estudyante at si Qin Xin ay hindi agad nakapagsalita. Nanlaki ang mga mata niya at tila kumikislap ang pagkamangha. Bagaman estudyante niya si Zhuo Feng, kagagawan ni Zhuo Feng ang sinapit niya. Lumingon si Qin Xin kay Yuliang at malamig na sinabi, Mr. Yuliang, malinaw mo bang? Nakita ang galaw ni Yang Qingshan. Napansin mo ba ang agwat ninyo sa kanya? Pag-uwi, ninyo mag-ensayo ka pa. Slap, parang sinampal si Yuliang. Napahiya at nagngit-ngit. Sinarapan niya ng tingin si Qin Xin. Ngunit walang naisagot. Ngumisi si Qin Xin. May gustong umakyat mula sa Class 4 at makipaglaban. Kanina ang tataas ng sigla ninyo. Baka hindi ninyo kayaning umuwi na puro kahihiyan. Naduwag ang mga estudyante ng Class 4. Yumuko ang ulo at umatras ang ilan. Birong usapan lang iyon. Ang galaw ni Yang Qingshan ay hindi bababa sa spiritual martial realm. Kahit may iilan sa Class 4 ang nagising na ang martial spirit, lahat sila ay tinamaan ng martial spirit suppression. Walang nang ahas na hamunin si Yang Qingshan. Humph! Hindi na kinaya ni Yuliang ang manatili. Iwinasiwas ang manggas, tumalikod, at umalis. Kasama ang kanyang klase. Hahaha, umalis na kayo. Tuwa ang Class 3. May possible pang nang habol. Ngunit sa pagtingin nila sa magandang binata sa entablado, hindi nila naitago ang paggalang na may halong takot. Sabi ni Yang Qingshan, mga kaklase, sino pa ang gustong maging manok o aso? Umakyat, at tutulungan ko siya. Hinagod ng kanyang tingin ang lahat. Nang inig ang mga estudyante at walang naglakas. Loob tumingin paarap, sabay yuko ang ulo. Tanging si Zhuo Heng ang naningkit ang mga mata na parang ahas habang nakatitig sa kanya. Galit niyang naisip. Binugbog niya si Zhuo Feng sa ganitong ayos. Hayagang sampal. Ito sa akin sa harap ng lahat. Hindi lang niya ako binabaliwala, pati ang pamilyang Zhuo. Sinulyapan niya si Wu Qiu at nakita niyang masigla ang tingin nito kay Yang Qingshan na nakatayo ng matayog sa entablado. Sumiklab ang inggit at pagnanasang patayin si Yang Qingshan. Paanong nasingkitin mo ang pamilyang Zhuo? Naghahanap ka ng kamatayan. Biglang tumalon si Zhuo Heng nang walang babala. Kumislap ang kanyang anyo at lumitaw. Sa entablado, ang palad niya ay naging malakas na hangin at sumargo kay Yang Qingshan. Matagal nang nasa tuktok si Zhuo Heng. Bagamat mukhang maginoo, makitid ang dibdib. Matagal na niyang itinuturing na pag-aari si Wu Qiu. Kapag tinitigan siya ng ibang lalaki, sinasaktan niya ang mga ito. Lalo na ngayon na si Yang Qingshan ay namukod tangi sa harap ni Wu Qiu. Naisalin siya sa listahan ng kamatayan. Stop! Nang mamalayan ni Wu Qiu ay huli na. Sumigaw siya sa galit. Matalim ang pakiramdam ni Yang Qingshan sa martial intent. Matagal na siyang handa. Nang dumating ang malakas na hangin, pabulong niyang sinabi. Ang lakas. Sa ilalim ng palad ay may bahagyang liwanag. Parang bundok na dumadagandong. Napiit. Ang hangin at umiyak ng matinis. Naisip ni Yang Qingshan na ang binatang nasa harap niya ang pinakamalakas na kaaway na hinarap niya sa buhay. Ngunit hindi siya nataranta. Bagamat mas mataas ang lakas ni Zhuo Heng kung palalayain niya ang kapangyarihan ng marka ay sapat iyon upang patayin siya. Hindi siya natakot. Itinaas niya ang kanang kamay at kinendensa ang puwersa sa daliri. Pumulupot ang mapusyaw na pulang liwanag sa dulo ng kanyang hintuturo. Biglang kumislap ang isang anino. Si Qin Xin iyon.
Ang kanyang katawan ay parang dragon at ang hininga ay parang flood dragon. Dumaliri siya ng 2 beses at mula sa dulo nito ay umalangaw ang sipol ng hangin. Matindi ang bagsik, nangangitim ang mukha ni Zuo Heng at sumilip ang kaba. Ang finger power ni Qin Zin ay tuwirang panlaban sa kanyang palm wind at mas mataas ang kasanayan ni Qin Zin kaysa sa kanya. Sa Taranta, huli na para bawiin ang palad. Pinilit niyang dagdagan ang lakas at umatake. Paaban, Fang, nagbanggaan ang daliri at palad. Sumabog ang malakas na hangin at pareho silang naitulak. Pabalik, nag-flip sa ere si Qin Zin at marahang lumapag sa tabi niyang Qingshan. Si Zuo Heng naman ay napaatras ng 3 hakbang. Malinaw kung sino ang nakalamang. Qin Zin, nais mong atakihin ako. Hindi makapaniwala si Zuo Heng. Napahiya siya sa harap ni Wu Qiu at sumiklab ang galit. Walang nagbago sa mukha ni Qin Zin. Malamig siyang tumingin kay Zuo Heng. Ano, ikinakatawan mo ang pamilyang Zuo? Ikinakatawan ko ang Heaven Consort Academy. Nais ba ng pamilyang Zuo na singilin ang academy? O nagdedeklara kayo ng digmaan sa academy? Pagkasabi nito, sumulyap siya sa dulo ng daliri ni Yang Qingshan at bahagyang namangha. Napakabagsik ng palad ni Zuo Heng at tanging finger technique ang makakabiyak dito. Kapag mas mababa ang cultivation, iyon ang pinakamainam na paraan. Ngunit para maaninag iyon, kailangan ng napakataas na pangunawa sa martial intent. Paano nakuha iyon ni Yang Qingshan? Isa lang ba iyong likas na galaw? Chapter 10. Namuti ang mukha ni Zuo Heng at itinigil niya ang paghugot ng espada. Alam niyang mabigat ang binitiwang mga salita ni Qin Zin, kaya marunong siyang tumahimik. Bagaman makapangyarihan ang pamilya Zuo, ang impluwensya nito ay limitado lamang sa loob ng Kangnan Country. Ngunit ang Heavenly Consort Academy ay ang pinakamataas na paaralan sa Northern 5 countries, at ang pinuno nito, si Qing Buli, ay isang Origin Realm Master na tinaguriang King of Martial Arts. Kahit ang maharlikang pamilya ng Kangnan ay hindi nang ahas na galitin ang akademya. Malamig na sumanghal si Qin Zin. Lumabag ka sa patakaran ng pagsusulit, dapat kang patawan ng mabigat na parusa. Pero maganda ang mood ko ngayon, kaya lumayas ka. Namula sa galit si Zuo Heng ngunit wala siyang magawa. Guru si Qin Zin ng Heavenly Consort Academy, hindi kayang apihin ng pamilya Zuo, at hindi rin niya ito kayang talunin. Kaya't binuhos niya ang puot kay Yang Qingshan. Mariin niyang itinuro ito, Anjipin ay nagngangalit. Sige, ituring mong maswerte ka ngayon. Naglakas loob kang saktan ang isang miyembro ng pamilya Zuo. Tingnan natin kung mapoprotektahan ka ni Qin Zin. Habang buhay, pinagpag ni Yang Qingshan ang alikabok sa kanyang kaliwang balikat at malamig na tugon. Hindi ko alam kung sino talaga ang maswerte. Magaan ang tono ngunit malinaw ang pagbabantay sa mata niya. Nang damaykit ang kamay ni Zuo Heng sa hawakan ng espada, dama ni Yang Qingshan ang nakakatinding pressure, parang ang kalaban mismo ay naging espada, matalim at nangingibabaw. Maging si Qin Zin ay nakaramdam ng kaba, halatang may takot siya sa sandatang iyon. Nang bitawan ni Zuo Heng ang espada, saka lang siya napabuntong hininga ng ginhawa. Ikaw, halos mabaliw si Zuo Heng sa sagot ni Yang Qingshan. Wala siyang mapaglabasan ng galit. At pakiramdam niya ay mababaliw siya kung magpapatuloy iyon. Biglang kumalat ang isang mabangong samyu, malamig, preskong amoy na tila ihip ng tagsibol. Isang napakagandang figure ang damapo sa entablado, si Wu Qiu, lumapag sa harap ni Yang Qingshan. Ang kanyang mga matang malinaw gaya ng lotus ay may halong ngiti. Ngunit puno ng misteryo. Qiu, napamulagat si Zuo Heng. Ang ganitong ngiti ay minsan lang niyang nasulyapan noong palihim niya itong pinapanood habang tumutugtog ng zither. Biglang kumabog ang puso niya. Sigurado siyang hindi pa kailanman naging ganito si Wu Qiu sa kahit sinong lalaki. Isang malakas na pagnanasang pumatay ang biglang umapaw sa isipan ni Zuo Heng. Nagkulay dugo ang kanyang mga mata, iisa lang ang sigaw sa loob ng kanyang isip. Patayin! 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 Ngunit hindi siya pinansin ni Wu Qiu. Sa halip, ngumiti ito kay Yang Qingshan, at mahinahong wika, hihintayin kita sa inner courtyard. Pagkasabi nito, nagsabayan ang mga bulungan,
isang dagandong ng pagkagulat sa buong arena. Anong nangyayari? Kahit pa pumasatong, estudyante, isa pa rin siyang ordinaryong mag-aaral. Isang estudyante ang muntik nang masabi ang salitang idiot, kaya agad niyang sinampal ang sarili. Imposible, hindi pwedeng interesado si Wu Qiu sa kanya. Sa itsura, talo ko yan. Sa martial spirit, low grade lang siya, ako middle grade. Anong basehan? Bakit siya? Maitim ang mga mata ni Zhuo Heng, parang lason ng ahas habang nakatitig kay Yang Xingshan. Nabalot siya ng galit at pagkahibang, hindi niya maunawaan kung bakit. Ni Yang Xingshan mismo ay hindi rin makapaniwala. Sa logika, ang pinakamagandang babae ng akademya ay hindi dapat magpakita ng ganitong interes sa kanya. Ngunit naramdaman niya bilang isang grandmaster, na si Wu Qiu ay may malalim na lakas na nakatago sa ilalim ng malaanghel na mukha, isang lakas na nakakatakot. Inner courtyard. Sumulpot sa isip niya ang mga alaala, ang inner courtyard ay tirahan ng mga piling estudyante ng Heavenly Consort Academy. Daan-daang mag-aaral ang nagsusulit, taon-taon, ngunit ilan lamang ang nakapapasa. Ang mga nagtapos mula roon ay nagiging marquis, general, at mga haligi ng imperyo. Mahigit kalahati ng mga mandirigman ng Kangnan ay nagmula roon. Isang lugar ng kapangyarihan at koneksyon, pinapangarap ng lahat. Dati, ang tanging hangarin ni Yang Xingshan ay maging isang tunay na martial artist. Ngayon, hawak niya ang karapatang mangarap ng higit pa. Sige, pupunta ako. Malamig ngunit matatag ang sagot niya, at kumislap ang mga mata. Tinuro siya ni Zhuo Heng, galit na galit. Kung maglakas loob kang pumunta sa inner courtyard, ako mismo ang papatay sa'yo. Ngumiti si Yang Xingshan, malamig na tugon, sino ka ba? Napuno ng galit si Zhuo Heng. Walang sinuman sa buong akademya ang nang-ahas magsalita sa kanya ng ganoon, lalo na ang isang dati pinagtatawanan lang na mangmang. Kung nasa labas lamang sila, o kung wala si Qin Xin, matagal na sana niyang tinaire piraso si Yang Xingshan. Ngunit lalo pa siyang nenes ng si Wu Qiu ay tumayo sa pagitan nila, malamig ang titig. Anong balak mo? Agad ding tumayo si Qin Xin sa likod ni Yang Xingshan, nag-ipon ng enerhiya sa mga palad upang pigilan si Zhuo Heng kung aatake. Kitang-kita ni Zhuo Heng na hindi niya kayang lumusab. Lalo siyang kumulo sa galit. Fine. Hayaan niyong mabuhay ang hanggal na yan ng ilang araw pa. Nanatiling malamig si Wu Qiu. Alam niyang hindi ordinaryo ang pagkatao ni Yang Xingshan, at hindi siya maaaring hayaang mapahamak. Ngunit sa kabilang banda, ayaw niyang lalo pang galitin si Zhuo Heng. Kaya't kalmado niyang sinabi, maaari mo siyang labanan, pero isa pa lang siyang Qi Martial Realm. Kahit manalo ka, hindi yun karangalang tagumpay. Kumislap ang kanyang mga mata, saka itinuro si Yang Xingshan. 1 taon, bigyan mo siya ng 1 taon. Pagkalipas yun, saka mo siya hamanin. 1 taon, nagningas ang mga mata ni Zhuo Heng. Ikaw ang nagsabi niyan. Oo, huminga ng malalim si Zhuo Heng. Sige. Bibigyan ko siya ng 1 taon. Pero kapag natalo siya, wala kang karapatang makialam sa magiging kapalaran niya. Tumango si Wu Qiu. Ayon sa napagkasunduan, bagamat nananatiling mabigat ang dibdib ni Zhuo Heng, bahagya siyang gamaan sa narinig. Ngunit sa puso niya, nagtatanong pa rin, sino ba talaga ang hanggal na to, at anong koneksyon niya kay Wu Qiu? Sigurado siyang hindi pa sila nagkikita noon. Tahimik lang si Yang Xingshan, puno ng katanungan, ngunit pinigilan niya ang sarili. May panahon pa para tuklasin ang lahat. Pagkatapos ng usapan, lumisan si Wu Qiu, kasing payapa ng pagdating niya. Sumunod si Zhuo Heng, ngunit ang kanyang mukha ay madilim, walang nakaaalam ng laman. Nang isip niya, nagkatinginan ng mga estudyante, lahat ay nakatitig kay Yang Xingshan, tila ngayon lang nila siya nakilala. Nang makaalis sina Wu Qiu at Zhuo Heng, lumapit si Qin Xin. Yang Xingshan, ang galaw mo kanina. Hindi pa man siya nakakasagot ay nagpatuloy na ang guro. Mukhang hindi lang bumalik. Ang ulirat mo, malaki rin ang itinaas ng iyong lakas. Sa tingin ko, nasa great completion ng Qi Martial Realm ka na. Namangha ang lahat. Ang great completion ay isang hakbang bago ang pagbuo ng martial
Spirit, isang daan tungo sa spiritual martial realm, ang pamantayang antas para sa mga papasok sa inner courtyard. Tahimik ang buong palaruan. Maraming mukha ang nagbago, puno ng kaba at pagsisisi. 3 taon nilang inapi si Yang Qingshan. Kinuha ni Qin Xin ang isang maliit na aklat at iniabot ito. Nandito ang ilang paliwanag ko. Tungkol sa pagkondensa ng martial spirit. Basahin mo. Alam kong nagkaroon ka ng alitan kay Zhou Heng, kaya baka magdulot ito ng problema. Pero huwag kang mag-alala, hanggat estudyante kita, ako ang bahala sa iyo. Hanggat naririto ako, hindi ka niya magagalaw. Mainit ang naramdaman ni Yang Qingshan. Yumuko siya ng magalang. Salamat, guro. Sa gitna ng mga mapagtakang tingin, marahan siyang umalis. At sa bawat hakbang niya palabas ng academy, iisa lang ang laman ng kanyang isip. Makauwi, dahil ang unang balita na gusto niyang ibahagi, ay sa kanyang lolo.